Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, the Goosebump Top 5. Isa-isa ko na Goosebump Top 5 kasi para hindi nyo makalimutan si Goosebump kahit di na siya nagbablog. Ito bago kayo manood, uminom muna kayo ng Boss Rino coffee. Sa mga hindi pa nakakabili sa TikTok at sa Shopee kayo makakabili. Search nyo lang Boss Rino coffee. Huwag natin patagal ito, medyo mahaba to. Tirahin na natin to bago patirahin na iba. Multo sa restroom ng Resto. Kung matagal ka ng taga-subaybay ng Goosebumps Top 5, malamang ay kilala mo na si Fourth Dimension TV. At hindi natin maikakaila na isa siya sa pinaka-organized at pinaka-mabusising Pinoy ghost hunter sa balat ng YouTube. Anumang lokasyon, gaano man kadelikado, ay masusi niyang iniimbestiga. Inaalam ang mga lihim na istorya at hinahanap ang mga ligaw na kaluluwa kung meron nga. At sa video na kanyang ini-upload noong 2 ng Pebrero 2022, naganap ang isa na ata sa pinakamisteryosong investigasyong ginawa niya bilang isang solo paranormal investigator. Inimbitahan niya si Jason ang nagpakiusap sa kanyang imbestigahan ng bahay. Dati itong isang kainan kung saan may mga kakaibang naranasan ng mga customers at habang inililibot si 4D sa may kusina. Sinamahan ako ni Sir Jason sa pag-iikot sa loob ng bahay para nang sa ganun ay mafamiliarize ako sa bawat sulok nito bago kami magsagawa ng mga test. Maya-maya pa, nagkatinginan kami dahil nakarinig kami ng boses at tila tinatawag siya sa kanyang pangalan. Kasunod nito, nakarinig kami ng boses ng isang bata. Ay! Yan ang ayoko talaga sa lahat na magbumulto. Pakiusap, kung mumultuhin nyo ako, wag bata ah. Ayun, may bata na. Ay, kinalimutan na ako. Yee! Narinig mo? Oo. Ano yan? Nang lakasan ni 4D ang audio gain ng nakuha ang video, malinaw na malinaw nating maririnig ang bulong na nagbanggit sa pangalan ng may-ari ng bahay. Nasundan pa ito ng isang inaudible na boses. Ngunit masisiguro nating bata ito. Sa puntong ito pa lang nagtutugma na ang mga hagdanan. Ayoko na hagdanan na ganito. Yung pader yung tagiliran. Wala ka lusot dyan eh. Nakakatakot tong ganito pag may nakasalubong ang multo dyan. Karanasan ni 4D sa mga lokal na kwento tungkol sa bahay na dating resto. Sapagkat ayon sa mga dating naging customer at mga naging may-ari ng bahay, tila ba isang paslit ang nagpapakita sa banyo ng resto na ito. Maaari natin itong may ugnay sa mga urban legend dahil ayon sa mga sabi-sabi, noong mauso ang ilegal na pagpapalaglag sa mga sanggol sa Pilipinas, lalo na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot bilang pampalaglag. May pagkakataong sa mga pampublikong palikuran inilalaglag ng mga nagpapa-abort ang kanilang fetus. Gaya na nga lang sa isang maliit na resto. Hindi natin masisiguro, ngunit maaari sa ganitong paraan nagugat ang misteryo. Narito ang mga sumunod na hakbang ni 4D. Okay guys, bali nandito ngayon sa isang parte ng bahay kung saan sinasabi na may mga pangitain daw ng isang bata. So maglalagay tayo ng test ngayon. Mag-iiwan tayo ng manika. Tingnan natin kung makikipag-communicate yung bata na sinasabi na nandito. Matutuwa yung bata, may manika eh. Ang creepy tol. Ang creepy ng room. Meron pang wheelchair. Ayoko din ng wheelchair. Oy, At the same time, nag-iwan tayo ng static camera doon para kung ano mga kaganapan dito sa area na to, eh ma-record natin. So, tuloy tayo dun sa taas. Eto na.
Oh, baka gumalaw yung manika. Nakita niyo ba yon? Ay, hindi. Kung hindi, malamang dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ngunit reviewin muli natin ang footage na nakuha ni 4D. This time, tumitig sa top right na bahagi ng footage. Top right dito, top right. Top right. Wow, anino umakyat dun? Kita nyo ba? Yung nakita ko parang anino. Ayun. Pero pa kanina. Makikita natin, malapit pa rin sa palikuran ay may tila usok na aparisyon ang nagdaan. Mabilis na mabilis, ngunit nagawa nitong dumaan ng 3 beses. Ang mga tila usok na ito ay maaaring manifestasyon ng kaluluwang nananahan sa bahay at may posibilidad na ito rin mismo ang kaluluwa ng bata. Ngunit bakit 3? Saan manggagaling yun? Madilim yung paligid. Maaari kayang hindi lang isa, ngunit 3 kaluluwa ang naririto? Mapapanood ang buong eksplorasyon ni 4D sa kanyang YouTube channel. Sino ang sumingit? Ang susunod na makikita ninyo ay isang larawan na ipinadala sa atin ng isang ka-goosebumps na ayaw magpakilala. Bago nyo makita ang litrato, narito muna ang kwento sa likod nito. Bandang early 2000s nang makuhaan ito sa isang talent show. Hindi na maalala ng sender kung anong eksaktong event. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang magpakilala ay dahil ang ex-girlfriend niya ang naririto sa litrato kasama ang kanyang kapatid. Narito ang larawan. Mukhang nasa backstage sila kasama ang iba pang contestants na naghahanda. Nakangiti pa ang magkapatid sa larawan na mabilis na wala pagkakita sa larawan dahil takang-taka sila. Isang kakaibang nilalang ang sumingit sa pagitan nila. Hindi mo ito mapapansin sa unang tingin dahil madilim ang pagitan ng magkapatid. Ngunit tignang maigi, makikita ang isang mukha na nakatitig sa kamera. Mukhang galit na galit ito. Mukhang puting-puti ang palibot ng mata. At tama to, eto diba? Babae yun. Ang mas nakapagtataka pa, isang salamin ang nasa likod ng magkapatid at sa lawak nito, matatanaw natin sa refleksyon ng babaeng kumuha ng litrato. At syempre, matatanaw rin natin ang likod ng magkapatid. Malinaw na malinaw, walang nakatayo sa likod nila. Kaya paanong nagkaroon ng ikatlong mukha sa larawan? Sa pagkakaalala ng ating ka-goosebumps na ayaw magpakilala, pagkatapos makita ng magkapatid ang nilalang na pumagitan sa kanila, ipinagtanong-tanong nila ito. Isa sa mga staff sa gusali ang nagkwento ng isang malagim na kasaysayan, di umano bunsod ng isang freak accident o sa paniniwala ng iba, isang akto ng suicide, isang babae ang nasunog sa gusaling ito. Ngunit suriin ang litrato. Gamit na rin ang limitado kong kaalaman pagdating sa photo manipulation. Isang detalye ang pumukaw sa aking atensyon. Tignang maigi ang hairline ng nakababatang kapatid, yung babaeng nakaputi. Mapapansin natin sa kanang bahagi kung saan nagtatagpo ang gilid ng ulo niya at ang gilid ng kakaibang mukha. May blurred na pixel. Hindi ito nilagay ng aming editor. Naririto na ito sa larawan una pa lang. Ito ang nagbibigay sa akin ng hinala na maaaring photoshopped ang litrato dahil gamit ang healing tool sa Photoshop, maaaring nag-blur ang mga pixels nang linisin ang pagkaka-edit ng larawan. Gayunman, hindi ko ipipilit sa inyo ang aking hinala. Ano ang sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Kayo na ang bahalang magpasya. Takot pa rin. Edit man o hindi, takot pa rin. White Spirits. Ang dalawang videong inyo namang mapapanood ay di umano mga patunay ng White Spirits. Noong April 2013, ini-upload ang video na ito sa YouTube at tila ba walang nakapansin. Isang ligaw na footage sa isang sementeryo. Ito ang kanyang nakunan. Oh shit. May nakaupong babae, hayop. Oh, nawala.
May nakaupong babae, di ba? Nakaputi. Tangina, nakakatakot tong ganito. Nalingat lang ang kamera sa isang bahagi ng sementeryo at voila! Isang figura ng babaeng nakaputi ang nakuhaan ng kamera. Mas kakaiba naman ang videong ini-upload ni Roch Bananas sa TikTok. Nagtatrabaho siya sa labas ng isang pasilidad bilang night security. Napapaligiran ng matataas na dahon ang facility at ito ang nakuna nila. Parang may lumalakad. Oh my God. Sapagkat madilim nga ang paligid, baka hindi mo agad naaninag ang kanilang tinititigan. Nakita ko Ngunit ito. ito ang figure kapag tinaasa ng brightness, tila isang invisible na tao ang naglalakad papalapit sa kanila. Mahahalata mo lang naririyan ng entity dahil sa tila mas maliwanag na kulay nito sa paligid. May magandang observation ng isang TikTok commenter. Paano kayang hindi ito tuluyang nakalapit sa kanila kahit patuloy ang paglalakad nito palapit? Let me know what you think about this video. Kagi, creepy. Alam mo hindi, parang hindi, ang hirap i-edit kasi sinuzoom in, sinuzoom out niya yung video. So, ang hirap doon para i-edit mo. Pag sinum in niya, hindi sumusunod yung yung parang tao eh. Malupit yun. Video. Raging shadow in the basement. 11:30 ng gabi, nagising si Blake Smith dahil sa mga kahinahinalang pagdadabog sa loob ng kanyang basement. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito, kaya this time, ginamit na niya ang camera ng kanyang phone upang idokumento ito. Ito ang nakuna niya sa kanyang basement. Creepy naman ito. Ulol, meron ganyan sa basement mo. Isang kakaibang boses ang narinig. Boses ito ng babae. Animo, humahalinghing o umaatungal sa sakit. Biglang naging tunog hayop, parang baboy na kinakatay ang boses ng babae. Kasamang maririnig ang ngiyaw ng mga kalapit na pusa, mapapansin natin ang kakaibang galaw ng anino sa kanang bahagi ng basement. Animo, nagwawala ito. Anino lang ba ito sa pader o isang shadow entity? Maya-maya pa. Ito na. Isang lata ang mag-isang gumalaw sa sahig. Parang may tumulak dito. Meron pa isa. Oh, shit. Isa pang gamit ang nakitang gumalaw sa dilim. Ano yun? Lata nga, no? Ito parang posible ito nakatali eh. Posible ito nakatali. Nakatakot yung sounds. Palakas ng palakas ang pagatungal. Minsan tunog hayop, minsan tunog babae, minsan tunog iyak ng bata. Anong monstrosidad ang nananahan sa basement? Deadly ghost attack. Gusto lamang ulit naming magdagdag ng paalala sa susunod ninyong mapapanood. Kung kayo ay sensitibo sa karahasan, maaaring di para sa inyo ang video na ito. Marahas. Galing ito sa Wokyahoga, ang Pakistan ghost hunting show na mapapanood sa YouTube. Dito isang haunted location kung saan bayolente ang aktibidad ng entity sa paligid ng kanilang nabisita. Narito ang naging highlights ng kanilang eksplorasyon. Takot ako baka biglang may lumabas sa babaeng nakaputi. Parang na... कौन है?
मोहसिन दरवाजा, मोहसिन दरवाजा, मोहसिन दरवाजा। ओह कैमरे अलग अलग ही रखना है। ये दरवाजा हिल रहा है, मोहसिन वाला मोहसिन के पीछे। मोहसिन ध्यान। पत्थर पड़ रहे हैं यार। अल्लाह अकबर, Oh, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। wala. वो देखो। Pagpasok pa lamang nila sa city ruins na ito ay sinalubong na sila ng mga kalabog at ligaw na pangbabato ng mga debris. Lingid sa kaalaman nila, lalala pa ang sitwasyon. क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हुआ? रिकॉर्ड हुआ शबाज? हाँ यार, ये गिरा यार। Nang pasukin nila ang isang silid sa abandonadong gusali, bumagsak ang isang malaking tipak ng kahoy na malamang ay nagmula sa isang dating pinto. Maya-maya pa, अल्लाह अकबर। वो देखो यार। देखो। Sabi niya, bato yan? Ulul, masisira. Aw! Woy! ओए ओए Gago, marahas to ah. वो धुआं हो रहा है, वो देखो। Mahilig sa bato yung multo. mismong pader na ng ruins ang bumagsak. Uy, Mabuti na lamang at walang malapit ditong natamaan ng bricks. At bukod sa mga kalabog, कमरे में है। ये बाहर का आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे कमरे हैं। आवाजें भी आ रही हैं यार। Para makukulam to. Okay. Oh? Bata ba o makukulang? Okay. Ulit no? may mga kakaibang boses din silang narinig sa ruins. Maaaring galing ito sa mga dating nakatira at ayaw nilang tumanggap ng bisita. चलो आगे चले। Oy, takbo! Napatakbo ang isa sa kanila nang marinig ang isang kakaibang tunog. Wala na. Animo angil ng isang hayop at paglingon nila. May mga bakas ng dugo silang natuklasan sa pader ng ruins. Di kaya may kutong nagsasagawa ng sakripisyo sa lugar na ito? At ang pinakamalala nilang naranasan. Ito na. कौन है? Uy! Boom! Aw! Allahu Akbar! Ulo, lang sakit doon! ये मोहसिन लगी यार। Musin? Pagkali yaras ko. ये पकड़ साला को बंद करो। Ay, patay ta. Kitang-kita ang pagtalsik ng brick papunta sa ulo ng isa sa kanila. Makikita ring nagdugo ang ulo niya dahil sa tumamang bloke sapagkat nakompromeso na ang kanilang kaligtasan. Wala na. Mapapanood ang buong video sa Facebook page ng Wow Kia Hoga. Sana'y kinilabutan. Gago, sakit doon. Buti nga. Buti hindi siya nawalan ng malay. Grabe yan ah. Nakakatakot yung mga ano, lalo yung isa dito. Tawag dito. Yung picture. Takot ako.